Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidni 'ilma. Tunay na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan ng pagpapala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay igawad niya sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kamag-anak at sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Ang pagbati namin, mga Muslim, na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga minamahal na kapatid na mga Muslim, at magandang gabi po o magandang umaga o magandang tanghali sa lahat ng mga sumusubaybay saan man kayo dako sa mundo na ito. Muli po ay magbabahagi muli ako ng kaalaman. Napakahalagang paksa po ito, mga mahal na kababayan, lalo sa mga hindi pa Muslim, dahil talagang ito ay para sa inyo, mga minamahal na mga kababayan na hindi pa Muslim, na kung saan ang paksa na aking inihanda para sa inyo sa sandaling ito ay ang katagang ang katayuan ni Hesukristo, sumakanya nawa ang kapayapaan sa pananampalatayang Islam. Ano ba ang stand naming mga Muslim patungkol kay Hesukristo na anak ni Birheng Maria? Ito po ang paksa na nais kong bigyan ng diin sa pagkakataong ito. Bago ang lahat ay tayo muna ay magbanggit ng talata sa malawahating Quran. Sinabi ng Panginoong dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusriku bihi syai'a wala yattaqida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Ibig sabihin nito, mga mahal na kababayan, sa wikang Pilipino, sinabi ng dakilang tagapaglikha, siya ay nananawagan. Tinatawagan kayo ng mga hindi Muslim at tinatawag na Ahlul Kitab. Ito ay tumutukoy sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Sabi ng dakilang tagapaglikha, sabihin mo, O Muhammad, pinapasabi kay Propeta Muhammad sa mga Ahlul Kitab, Hudyo at Kristiyano, o angkan ng kasulatan, halina sa salitang tayo ay magkatulad at sa salitang makatuwiran sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, na tayo o na wala tayong dapat sambahin maliban lamang sa Panginoong Diyos na dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. At huwag nating ituring ang ilan sa atin bilang Panginoon. At huwag nating ituring ang ilan sa atin bilang mga Panginoon bukod pa sa Allah. Kasi maraming tao ngayon na maraming Diyos ang kinikilala, pati ang kanilang sarili, dinidiyos na. Pera, di ba, dinidiyos na ngayon. Kapangyarihan, no? Subalit, sabi ng dakilang tagapaglikha, kung kayo o kung sila ay magsitalikod, ayaw nilang maniwala sa panawagang ito, saksi kayo, mga mahal na kababayan na mga hindi Muslim, na kami ay tumatalima, sumusunod, sumusuko sa kalooban ng dakilang tagapaglikha bilang mga Muslim. Yun yung panawagan sa atin ng dakilang tagapaglikha, na kung saan ay tinatawagan po kayo ng mga hindi Muslim. Ngayon, ang paksa ko, dahil sabi ko kanina, ang paksa natin ay patungkol sa katayuan ni Hesukristo dito po sa pananampalatayang Islam.
Mga mahal na kababayan, ano ba ang katayuan ni Hesukristo dito sa loob ng pananampalatayang Islam? Kasi maraming nagsasabi, lalo sa mga hindi Muslim, sinasabi nila ang mga Muslim daw ay antichrist, no? Hindi naniniwala kay Jesus. Para sa inyong kaalaman mga mahal na kababayan, hindi po kami matatawag na Muslim, tunay na Muslim, maliban na kami ay maniniwala, magmamahal, at susunod sa mga turo ng dakilang propeta na si Hesukristo. Ang pangalan po niya mga mahal na kababayan sa Islam ay Isa ibnu Maryam. Pangalan niya sa Islam, ang tunay niya pangalan ay Jesus, Isa, Jesus ibnu, anak ni Maryam o ni Maria. Jesus, anak ni Maria. Yan ang tunay niya pangalan. Isa. Hindi po Jesus kasi ang Jesus, lingwaheng Spanish yan. Alam naman natin si Kristo ay nandito sa Arab country, sa Palestine. Kaya para sa iyong kaalaman mga mahal na kababayan, hindi kami matatawag na Muslim kung hindi kami susunod sa mga turo ni Hesukristo. Kaya inaanyayahan namin kayo mga mahal na kababayan, bilang pagmamahal sa inyo, pagmamalasakit, kung tunay kayo na nagmamahal at naniniwala kay Jesus, halika na sa loob ng pananampalatayang Islam. Mag-Muslim kayo. Dahil katotohanan, sa turo ng Islam, ang sinumang hindi sumusunod, hindi naniniwala sa mga turo na ipinangaral ni Hesukristo, at ang taong yaon ay namatay na ganon, hindi naniniwala kay Jesus, hindi sumusunod sa kanyang mga turo, sa impyernong apoy siya mapupunta sa kabilang buhay, magpasawalang hanggan. Kaya mga mahal na kababayan, inaanyayahan namin kayo bilang mga Muslim na saliksikin nyo ang aral ng Islam. Para sa inyong kaalaman, ako rin ay isang dating Kristiyano. Na kung saan sa saliksik ko sa mga katuruan ni Hesukristo bilang isang dating Katoliko ay ito yung nagiging daan kung bakit ako nagiging isang Muslim. Sapagkat dito sa pananampalatayang Islam, tulad ng sinabi ko kanina, hindi kami matatawag na Muslim maliban lamang na sundin ang katuruan ni Hesukristo, sapagkat kami naniniwala na isa siya sa daan at katotohanan. Mamaya matalakay natin kung ano ba ang katayuan ni Hesukristo dito sa pananampalatayang Islam. Upang malaman yung mga mahal na kababayan, para malinaw sa inyo, magbanggit tayo ng mga katuruan ni Hesukristo para malaman natin kung sino nga ba talaga ang tunay na nagsasabuhay, sumusunod sa katuruan ni Hesukristo. Kasi ang salitang Christian o Kristiyano, ang ibig sabihin nito ay tagasunod o followers of Jesus Christ. Kami mga Muslim, nagkiklaim din kami na tagasunod sa katuruan ni Hesukristo. Kaya ihambing natin, magbigay tayo ng ilang halimbawa sa mga katuruan ni Hesukristo na kanyang ipinangaral sa kanyang panahon. Hambingin natin para malaman natin kung sino nga ba talaga ang tunay na sumusunod, nagmamahal, nagsasabuhay sa mga katuruan ni Hesukristo na anak ni Birheng Maria. Magbibigay po tayo ng halimbawa mga mahal na kababayan. Unang-unang halimbawa mga mahal na kababayan, si Hesukristo ay nagdarasal ayon sa inyong aklat na Biblia. Nagdarasal siya sa Panginoong Diyos. Ating mababasa sa Mateo 26 talatang 39, si Jesus ay dumako paroon saan sa bundok ng Getsemane, siya ay nagpatira pa sa lupa at nagdarasal. Sa Diyos, nagdarasal siya. Mayroon siyang Diyos na dinadalanginan. Nagsusumamo siya na lumampas sa kanya ang saro ng kamatayan. Ngayon, paano si Jesus nagdarasal? Ayon dito sa Mateo, si Jesus ay dumako paroon sa bundok ng Getsemane at siya ay nagpatira pa sa lupa at nagdarasal at nananalangin. Ngayon mga mahal na kababayan,
Sino ba ang nakapag nagdarasal ay nagpapatira pa sa lupa na kagaya ng ginawa ni Hesukristo? Bilang mga Kristiyano, lahat ng sikta ng Kristyanismo, ginagawa niyo ba ang pamamaraan ng pagdarasal ni Hesukristo na kapag siya nagdarasal, nagpapatira pa sa lupa, isinusubsob niya ang kanyang noo, ang kanyang ulo sa lupa bilang pagtanaw, pagpakumbaba sa dakilang tagapaglikha? Sino ba sa atin na kapag nagdarasal na nagpapatira pa sa lupa, ang mga Kristiyano ba o kaming mga Muslim? Ha? Ang makakasagot dito ang inyong mga sarili, mga mahal na kababayan. Ha? Pangalawa, kung ating pagmasdan ang larawan ni Hesukristo sa mga Katoliko o imahe ni Hesukristo, ating makikita sa simbahang Katoliko ang hitsura ni Hesukristo ayon sa inyong larawan dyan ay mayroon siyang mahabang balbas. Nagpapahaba siya ng balbas. Mga kababayan, itanong po natin sa ating mga sarili, sino po ba ang nagtuturo na pahabain ang balbas? Ang mga Kristiyano ba o kaming mga Muslim? Sino nagpapahaba ng balbas sa atin? Diba? Ang pari ba nagtuturo na pahabain ang balbas? Bagkus, nakakalungkot pag mahaba ang balbas mo, ha? Kung ano-ano ang mga sinasabi nilang hindi magaganda. Ha? Parang kambing daw. Waliyadu billah. Pero tignan nyo ang larawan ni Hesukristo, mga kababayan. Diba? Makapal, mahaba ang kanyang balbas. So, sinong sumusunod sa kanya? Kayo na po ang sasagot dyan. Pangatlong itinuturo ni Hesukristo sa kanyang panahon, ayon sa inyong aklat na Biblia sa Mateo 4:2, si Hesukristo ay nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi. Siya ay nagutom, siya ay nauhaw. Di ba po, mga kababayan? Itanong po natin uli sa ating mga sarili kung sino po ba ang nag-aayuno ng mahigit 1 buwan kagaya ng ginawa ni Hesukristo. Lahat ng sikta ng Kristyanismo, ginawa nyo ba ang pamamaraan ni Hesukristo na nag-aayuno siya, hindi siya kumain? 40 days at 40 nights? Nasubukan nyo bang mag-ayuno, mag-fasting ng 1 buwan mahigit? Sino ang nagsasabuhay sa turo ni Hesukristo dito? Kayong mga Kristiyano, kaming mga Muslim? So alam nyo yan, yung buwan ng Ramadan. Ha? 1 buwan kami nag-aayuno. Higit pa sa 1 buwan kasi may mga voluntaryo kaming pag-aayuno na sumutotal ay katulad ng ginawa ni Hesukristo mahigit 1 buwan, mga mahal na kababayan. Ano pa ang mga turo ni Hesukristo? Na kanyang ipinapangaral sa kanyang panahon, ayon sa inyong aklat na Biblia, mga mahal na kababayan, si Hesukristo ay nagdarasal doon sa sinagoga. Kasama niya ang kanyang mga disciples. Kumuha si Hesukristo ng tubig doon sa Kanaan, inuhugasan niya ang kanyang mga disipulo, pati na ang kanyang sarili. Ngayon, itanong natin ulit sa ating mga sarili, mga mahal na kababayan. Ito'y pagnilay-nilay lamang po, no? Sino po sa atin ang nakapag bago magdarasal ay naghuhugas ng kanyang parte ng katawan? Ang mga Kristiyano po ba o kaming mga Muslim? Kayo na pong sumagot, mga mahal na kababayan. Inahambing-hambing natin mga mahal na kababayan sapagkat ang kahulugan ng salitang Kristiyano ay tagasunod ni Hesukristo. At kami mga Muslim, nagkiklaim din kami na kami ay Kristiyano. Bakit? Kami ay sumusunod kay Hesukristo. Kung ano yung kanyang mga itinuro sa panahon niya, sinasabuhay po namin ng mga Muslim. Actually, ito yung dahilan nag-Muslim ako dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Hesukristo. Dahil dito ko nakita sa Islam ang kanyang mga katuruan na hindi ko nakita bilang isang Katoliko. Ano pang panglimang turo ni Hesukristo, mga mahal na kababayan? Panglima, itinuturo ni Hesukristo ang pagbati ng kapayapaan. Sabi niya, ipalaganap ninyo ang kapayapaan. Ngayon, itanong natin sa ating mga sarili, mga mahal na kababayan, kung sino po ang gumagamit ng pagbati ng kapayapaan kapag nagbabatian. Sa Kristyanismo, ano ang pagbati dyan kapag nagsalubong o nagkikita? Gumagamit ba sila ng kapayapaan na pagbati? Hindi.
Ano ang pagbati dyan? Hi, hello, good morning, good afternoon. Kumusta pare? Ganun ang pagbati. Pero kaming mga Muslim, siguro nakikita nyo na o narinig nyo na yung pagbati ng mga Muslim kung paano magbatian ng mga Muslim. Assalamu alaikum. Yun po ang pagbati ng mga Muslim na ang kahulugan po nito sa wikang Tagalog, sumaiyo nawa ang kapayapaan. Kung sa English, peace be with you. Ha? Pero ang mga Christian na sumusunod daw kay Jesucristo, followers of Jesus Christ, hindi gumagamit ng pagbati ng kapayapaan. Ha? Doon lang sa simbahan. Kasi bago matapos ang misa, sinasabi ng pare, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa, lingon sa kanan, lingon sa kaliwa, peace be with you, peace be with you. Pero doon lang sa loob ng simbahan. Dahil paglabas ng simbahan, hindi na po ginagamit yung pagbating kapayapaan. Sino ang nagsasabuhay dito sa turo ni Kristo na ipalaganap ang kapayapaan? Ang mga Muslim, sapagkat kami ay kahit hindi kami magkakilala, Arabo, Pilipino, Bangladesh o anumang lahi, Hapon, Chinese, basta Muslim, pag nagsalubong, Assalamu alaikum. Sumaiyo ang kapayapaan at magre-reply din yung binabati, wa alaikum salam, at sumaiyo rin ang kapayapaan. Ito ang mga turo ni Jesucristo, mga mahal na kababayan, na nagtulak sa aking sarili na yakapin ng Islam. Kaya, batay sa ating nabanggit na mga halimbawa sa mga katuruan ni Jesucristo, sino po ang tunay na sumusunod sa mga aral ni Jesucristo, mga mahal na kababayan? Sino po sa nabanggit ating 5? Marami siyang aral, pero 5 lang muna kasi mahaba pa ang ating topic. Maubusan tayo ng oras. So 5 lang. Ang tanong ko, sino ang sumusunod dito? May nasunod ba ang Kristyanismo sa turo ni Jesucristo? Katotohanan, wala, mga mahal na kababayan. I'm sorry. Pero kami mga Muslim, hindi kami matatawag na Muslim unless nasundin namin, isa sa buhay namin ang turo ng ni Jesucristo na anak ni Birheng Maria. Yun po ang katotohanan, mga mahal na kababayan. Kaya nga kanina, sinasabi ko po sa inyo, kung kayo ay tunay na nagmamahal, sumusunod kay Jesucristo, yakapin ninyo ang pananampalatayang Islam. Mag-Muslim po kayo, mga mahal na kababayan, na mga Kristiyano. Bakit? Dahil sinisiguro namin sa inyo, kapag nandito kayo sa loob ng pananampalatayang Islam, kayo ang tunay na sumusunod kay Jesucristo. 100% maisasabuhay nyo dito sa Islam ang mga katuruan ni Jesucristo. Wallahi, sumusumpa ako sa Panginoong Diyos, sa tagapaglikha, mga mahal na kababayan. Kapag kayo ay nag-Muslim, kayo ang tunay na mga Kristiyano. Kayo ang tunay na tagasunod ni Jesucristo. Ngayon, dagdagan natin ng kunting kaalaman pa. Para sa inyo, mga mahal na kababayan na kaalaman, kaming mga Muslim po ay naniniwala rin kay Birheng Maria. Na kung saan siya ay naniniwala kami na si Maria ay nagbuntis at nagkaanak kay Jesucristo na walang lalaking nakahawak o walang lalaking sumiping sa kanya. Kaya dito sa pananampalatayang Islam, tinuturing namin na si Maria ay isang birhen na babae. Di ba sa inyo rin sa Kristiyano, naniniwala kayo na si Virgin Mary? Bakit virgin? Kasi walang lalaking gumalaw sa kanya. Ganon din po ang paniniwala namin sa Islam. Si Maria ay isang birhen na babae. At maliban pa po dito, mga mahal na kababayan, nakasaad sa maluwalhating Quran na si Birheng Maria, siya ay pinili ng Panginoong Diyos, ng Allah, Panginoong Allah, na higit na pinakamainam na babae sa lahat ng bansa. Sa buong bansa. Na sinasabi ng dakilang tagapaglikha ang Panginoong Diyos, ang tunay na Diyos na si Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa id qalatil malaika ya Maryamu inna Allaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sa malapit na kahulugan, sabi ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Anghel Gabriel, ng inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Anghel Gabriel, O Maria,
Nag-anyong tao si Anghel Gabriel para makausap si Birheng Maria. Sabi ni Anghel Gabriel, "O Maria, katotohanan ikaw ay pinili ng Diyos. Nilinis ka, dinalisay ka niya, at pinili kang higit na pinakamainam sa babae sa balat ng lupa." Kita niyo mga mahal na kababayan? Dito pala sa loob ng pananampalatayang Islam, napakataas ang antas ni Birheng Maria sa kanyang kalagayan. Mantakin niyo, siya ang higit na pinili sa lahat ng kababahian sa buong bansa. Bilangin natin kung ilan ang mga babae sa panahon natin ngayon, sa buong bansa, ilan ang kababahian? Napakarami. Subalit si Birheng Maria, siya ay higit na hinirang pinili ng Panginoong Allah, higit na pinakamainam sa lahat ng kababahian. Allahu Akbar. At karagdagan pa nito mga mahal na kababayan, no? Mga mahal nating kababayan na hindi pa Muslim, ay si Anghel Gabriel ay nagwika kay Birheng Maria nung siya ay nagpakita kasunod ng aya na ito, talata na ito. Sinabi pa niya, Wa'id kalatil malaika ya Maryamu inna laha yubashiruki bi kalimatan minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajiha fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ibig sabihin mga mahal na kababayan, sa malapit nating kahulugan sa wikang Pilipino, si Anghel Gabriel ay nagwika kay Birheng Maria. Sabi ng Anghel Gabriel, "O Maria, ang Allah ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita, ng isang salita mula sa Kanya. Ang Kanyang pangalan ay Isa o Jesus, na may mataas na karangalan sa daigdig na ito at sa kabilang buhay. At siya ay nasa hanay ng mga malalapit sa Panginoong Diyos." Subhanallah. Tingnan nyo mga mahal na kababayan, sinasabi nyo anti-Kristo kami. Tingnan mo ang sinabi ng banal na Quran patungkol kay Hesukristo. Siya daw ay mayroong mataas na antas na karangalan dito sa mundo na ito, sa lupa na ito, at ganun din sa kabilang buhay. At siya ay nasa hanay na malalapit sa ating Panginoong Diyos. Subhanallah. Ganun kataas ang antas ng kalagayan dito ni Birheng Maria at ni Jesus sa pananampalatayang Islam. Magugulat kayo mga mahal na kababayan. Alam niyo po si Birheng Maria, mayroon siyang sariling kabanata sa loob ng Quran. Chapter Maryam. Chapter 19. Sa kanya lang tumutukoy yung talata na yun, yung kabanata na yaon. Subhanallah. Sa Biblia, mayroon ba tayong mababasang chapter Maria sa Biblia? Allahu Akbar, wala. Pero dito sa pananampalatayang Islam, dito sa loob ng Quran, meron siyang sariling kabanata mga mahal na kababayan. Ngayon, sa malapit na kahulugan, karagdagan pa nito, si Birheng Maria nagtataka siya. Sabi niya, paano po ako magkaroon ng anak na wala namang lalaking humipo sa akin? Walang sumiping, wala akong, sabi niya, hindi ako masamang babae. Hindi ako masamang babae. Paano ako magkaroon ng anak na wala naman akong boyfriend? Wala rin siyang asawa. So ano ang sabi ni Anghel Gabriel kay Birheng Maria? Pagpupugay ito, pagbibigay ng karangalan. Qalat Rabbi, sabi ni Birheng Maria kay Anghel Gabriel, "Ana yakunu li walad walam yamsasni bashar." Sabi ni Birheng Maria, paano ako magkakaroon ng anak na lalaki na wala namang lalaking nakahipo sa akin? Walang nakahawak sa akin. Ano ang sagot ni Anghel Gabriel? Qala kadhalikillahu yakhliqu may yasha. Ida kada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ito yung sagot ni Anghel Gabriel kay Birheng Maria. Sa wikang Tagalog, sabi niya, ganyan makapangyarihan ang Panginoong Allah, ang dakilang tagapaglikha, ya Maryam, o Maria. Anuman ang kanyang nanaisin, kapag kanyang itinakda ang isang bagay, magsasabi lang siya, kun fayakun. Mangyari at nangyari nga. Sa madaling salita mga mahal na kababayan, si Birheng Maria ay nagdadalang tao. Nabuntis siya. Inihipan ni Anghel Gabriel ang laylayan ng palda ni Birheng Maria, at nung pag-ihip ay siya ay nawala ng malay, nakatulog siya. Nung siya ay nagising, siya ay nakaramdam na ng
meron nang gumagalaw sa kanyang tiyan. Ibig sabihin, nabuntis na si Birhing Maria. Ganon makapangyarihan, mga mahal na kababayan, ang Allah. Lilikhain niya ang bagay na kanyang nanaisin, napakadali lamang sa kanya. Kaya mga mahal na kababayan, dito sa pananampalatayang Islam, katotohanan, tinatalikdan naming mga Muslim ang paniniwala, pananaw ng mga Kristiyano na si Jesus ay anak ng Diyos. Kasi maraming mga Kristiyano nagsasabi si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil siya ay ipinanak ni Birheng Maria na mahimala na walang ama. Dahil walang lalaking gumalaw sa kanya, ang paniniwala ng mga Kristiyano, ng mga pare, ng mga pastor, dahil dito, maraming mga taong mga Kristiyano, kababayan natin na naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Di ba? Mga kababayan, kung ang pagsilang ni Kristo na walang ama na namagitan, ang siyang malaking dahilan, mga mahal na kababayan, kung bakit tinawag ninyo na siya ay anak ng Diyos, para sa inyong kaalaman, mga mahal na kababayan, ang Panginoong Diyos na dakilang lumikha, para sa inyong kaalaman dito sa pananampalatayang Islam, lumikha po siya ng 4 na klaseng tao. 4 na klaseng pagkakalikha sa tao. Lilinawin natin para maintindihan niyo na si Jesus hindi siya anak ng Diyos. Bakit? Unang-una, mga mahal na kababayan, alam niyo ito. Ang unang taong nilikha ng Diyos dito sa mundo, alam natin, walang iba kundi si Adam. Di ba? Si Adan. Si Adan ba, mayroon ba siyang magulang? Paano siya nalikha? Nilikha ng Diyos ang unang lalaki na si Adan. Si Adan, mula lamang sa putik. Ibig sabihin sa lupa, sa dust, na walang ama at walang ina. Mula lamang sa putik, mga kababayan. Nagiging tao si Adam. Putik laman. Ginawang malaking parang estatwa. Wala pang buhay. Putik at tubig, pinaghalo. At hanggang sa binigyan ng hininga. Binigyan ng kaluluwa ng Panginoong Allah. Nagiging tao si Adan. Walang magulang, walang nanay, walang tatay. Tama? Naniniwala rin kayo dyan. Yan ang unang pagkakalikha sa atin ng Diyos, ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Lumikha siya ng lalaki, walang nanay, walang tatay, mula lamang sa putik. Si Adam na po yun, si Adan. Pangalawang pagkakalikha sa tao. Dito sa loob ng pananampalatayang Islam, talagang napakalinaw. Lumikha ang Diyos o ang Panginoong Allah ng isang babae. Si Eva o si Hawa. Mula sa tadyang ng isang lalaki. Mula sa tadyang ni Adan. Ang pagkakalikha ni Eva. Na walang ina, walang babaeng pinagmumulan, mula lamang sa lalaki. Mula kay Adam, sa ribs ni Adam. Hinugot at nagiging malaking babae na kaagad. Si Eva hindi dumaan sa pagkabata. Subhanallah. Diba? Ganon makapangyarihan ang Panginoong Allah, ang Creator. Lilikha siya ng kanyang nanaisin. So yun yung pangalawa, si Eva. Babae na mula sa lalaki, walang nanay. Pangatlong pagkakalikha, mga mahal na kababayan, sa tao. Lumikha ang Diyos o ang Allah ng tao mula naman sa lalaki at mula sa babae. Sino yung nilikha na mayroong tatay, may nanay? Tayo na po yun. Pangatlo tayong pagkakalikha. Si Adan at si Eva, nagsiping sila. Sinong lumabas? Sinong nabuo? Tayong sangkatahuan. Kaya yung pagkakalikha natin, mga mahal na kababayan, bilang mga tao na may nanay, may tatay, ito ay opposite o kabaliktaran sa pagkakalikha ni Adam. Na si Adam, walang nanay, walang tatay, tayong mga tao may nanay at may tatay. Yun po. Pang-apat po, para makomplito na po, yung pagkakalikha ng Diyos sa atin, lumikha siya ng isang lalaki, pang-apat po ito, si Jesus, nilikha siya, saan siya nagmula? Kay Birheng Maria, sa babae. Galing siya kay Birheng Maria, si Jesus Christ, na isang babae na walang
lalaking pinagmumulan. Walang lalaking gumulaw kay Birheng Maria. Di ba? Nabuntis si Jesucristo mula kay Birheng Maria lamang sa sinipupunan ni Birheng Maria na walang lalaking namamagitan dito. Meaning to say, ang opposite ni Maria na ni Jesucristo na isinilang ni Maria na walang tatay na may nanay ay si Eva. Si Eva mula sa lalaki sa tadyang ni Adam na walang babae, si Jesucristo naman kabaliktaran mula sa babae kay Birheng Maria na walang lalaking namamagitan dito. Mga mahal na kababayan, buksan niyo po sa akin ang inyong kaisipan, huwag yung damdamin, yung isip po ang kailangan natin dito. Kaya sa walang hanggang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, ang Panginoong Allah, kaya niyang likhain ang lahat ng bagay na kanyang nanaisin. Siya ay magsabi lamang ng maging at mangyayari. Kaya nga mga mahal na kababayan, ang pagkakalikha ng Allah, ng Panginoong Diyos, sa tao sa iba't ibang pamamaraan, sa apat na ito ay tanda lamang na siya ang karapat-dapat na ating pag-ukulan ng pagsamba. Ang Allah lamang. Bakit? Siya ang lumikha sa apat na klase na pagkakalikha. Kabilang na tayong lahat dito. Kung sinasabi niyo si Jesucristo ay anak ng Diyos dahil wala siyang tatay na may nanay na si Birheng Maria, balikan natin si Adam, mga mahal na kababayan. Si Adam walang nanay, walang tatay. Bakit hindi niyo ginawang Diyos? O si Eva na lang, si Eva mula sa tadyang ng lalaki na walang babaeng pinagmumulan, bakit hindi niyo tinawag na anak ng Diyos? Bakit si Jesus lang? Kaya nga ang Panginoong Diyos na tagapaglikha, binigyan niya ng kasagutan itong pagkalito ng mga tao na ito, sa mga hindi Muslim. Sabi ng Panginoong Diyos ang Allah, Inna matala Isa indallahi hamatali Adam. Ang kahalintulad daw, sabi ng Panginoong Diyos ang Allah, na pagkakalikha kay Isa o kay Jesucristo ay kahalintulad lang ito ng pagkakalikha ng Panginoong Allah kay Adam. Bakit? Sabi ng Panginoong Diyos ang Allah, khalakahu min turab. Nilikha si Adan mula sa turab. Ang turab alikabok. Di ba? Thumma qala lahu kun fayakun. At nagwika lamang ang Panginoong Diyos ang Allah, kun, mangyari, fayakun, at nangyayari. Mangyayari. Ganun kasimple mga mahal na kababayan. Kaya, nung nalaman, marami sa mga Kristiyano na nag-Muslim, nalaman ang itong paliwanag na ganito, na si Kristo pala ay hindi pala dapat tawagin ng anak ng Diyos dahil kung mayroon man dapat tawagin ng anak ng Diyos, walang iba kundi si Adam. Kasi wala siyang pinagmumulan. Walang nanay, walang tatay. Kaya mga mahal na kababayan, sa walang hanggang kapangyarihan ng Panginoong Allah, tanda ito. Tanda ito na siya lamang ang karapat-dapat na sambahin. Hindi si Jesus. Nilikha lang si Jesus, mga kababayan. Iba ang tagapaglikha kaysa nilikha. At si Jesus tayo, nilikha tayong lahat. Kaya nga sa Islam, mga kababayan, kung buksan lang ninyo ang inyong kaisipan, itong apat na pagkakalikha na ito, hindi natin dapat sambahin ang mga ito. Kahit si Adan, hindi pwedeng sambahin na walang nanay, walang tatay. Si Eva, hindi dapat sambahin na may tatay na walang nanay. Tayong mga tao, si Maria, ganon din si Kristo, hindi dapat sambahin kasi mga nilikha lang sila ng Panginoong Diyos, ng Allah. Sino ang karapat dapat sambahin? Yung Creator, ang tagapaglikha. Kahit batang maliit, tanungin mo, sino ba ang dapat sambahin? Tuturo ng bata na maliit, yung lumikha ng lahat, ang Creator. Yun ang Islam, mga mahal na kababayan. Napakadaling intindihin. Ano pang kasunod, mga kababayan? Kaya gusto nating iparating sa inyong kababayan na mismo ang dakilang tagapaglikha. No? Huwag tayong maniniwala sa mga bagay na hindi naman karapat-dapat na paniwalaan. No? Dito sa Islam, dapat magsabi tayo ng katotohanan. Ano ang sabi ng Panginoong Allah dito? Sa mga ganitong paniniwala ng mga tao na si Kristo ay anak ng Diyos. Ano ang sagot ng Panginoong Diyos ang Allah dito?
Ating mababasa sa maluwating Quran na sinabi ng Panginoong Diyos ang Allah, Ya ahlal kitab, tinatawagan ang mga Hudyo at mga Kristiyano. La taglu fi dinikum. Huwag na huwag kayong magmamalabis sa inyong relihiyon. Pagmamalabis itong ginagawa ng mga tao na si Kristo tinawag na anak ng Diyos. Wal iyadu billah. Kaya sabi ng Allah, huwag kayong magmamalabis o mga Kristiyano at Hudyo. Sabi ng Panginoong Diyos, La taglu fi dinikum. Wala takulu alallahi ilal haq. Huwag na huwag kayong magsalita ng mga bagay patungkol sa Panginoong Diyos, ang Allah, maliban lamang na ito'y katotohanan. Katotohanan. Huwag nating pasinungalingan ang Diyos, mga mahal na kababayan. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Ito yung katotohanan, mga kababayan. Sinabi ng Panginoong Diyos, katotohanan, si Jesus na anak ni Maria, Rasulullah, sugo lamang siya ng Diyos. Rasul, propeta, mensahero lamang siya ng dakilang tagapaglikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Si Jesucristo, sugo, propeta lamang siya ng Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam. Wa ruhun min. Na siya ay, si Jesucristo, siya ay kanyang salita. Kabilang lang siya sa salita. Sinalita ng Allah na kun payakun, nabuntis si Maria. Kaya nga ito pagkabuntis ni Maria, mahimala, mga mahal na kababayan. Dahil ang Panginoong Diyos ang Allah, kaya niyang likhain ang lahat ng bagay na kanyang nanaisin. Nabuntis si Maria na walang lalaking gumalaw sa kanya. Sa tingin niyo ba, mga kababayan, may mahirap gagawin sa Diyos? Mayroon bang mahirap sa kanya sa paglikha? Hindi, di ba? Napakadali lamang sa kanya. Kaya sinabi ng dakilang tagapaglikha, Fa'aminu billahi wa rasulihi. Kaya maniniwala kayo sa tunay na Diyos ang Allah at sa kanyang mga sugo. Wala takulu thalatha. Kaya huwag na huwag kayong magsasabi na tatlong persona. Mabuti pa nga dito sa maluwalhating Quran sa Islam, may nakasaad dito patungkol sa Trinidad, Trinity. Samantalang diyan sa Biblia, walang Trinity mababasa sa loob diyan. Sabi ng Panginoon Diyos, wala takulu thalatha. Huwag na huwag kayong magsasabi na tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaninong turo ito? Tinuro ba ito ni Moises? Ni Abraham, ni Noah, ni David, ni Solomon, ni Jesucristo sa sarili niya? Nagturo ba siya tatlo ang Diyos? Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong magsabi ng kasinungalingan. Sabi pa ng tagapaglikha, Antahu khairan lakum. Ito ay mas mainam sa inyo. Sabihin nyo na isa lang ang Diyos. Huwag yung tatlong persona. Ito yung mainam sa inyo. Innamallahu ilahun wahid. Sapagkat ang Diyos ninyo, ang Allah na Panginoon ninyo, isa lamang siya, wahid. Isa lang ang tunay na Diyos. Lahat ng mga Diyos-Diyosan dyan, piki yan. Kaya nga sabi ng Panginoong Allah, Dhalika bi anallah huwal haq. Sapagkat ang katotohanan ng tunay na Diyos, haq, ay ang Allah lamang, mga kababayan. Ang Panginoong Allah. Maana mayaduna min dunihi wal batil. Sino man ang sinasamba ng mga tao na maliban pa sa dakilang tagapaglikha ang Allah, ito ay batil. Ito ay huwad, piki ng mga Diyos-Diyusan na dapat mong itakwil, talikdan, mga kababayan. Subhanallah, mga mahal na kababayan, sa Islam, napakagandang pananampalataya ito, mga mahal na kababayan. Napakalinaw dito ang aral, subhanallah. Kaya, kung kayo ay magsasaliksik ng Islam, mga kababayan, katotohanan wala kayong pupuntahan kundi yakapin ng Islam. Ano pa ang ating ibabahagi sa inyo, mga kababayan? Kami ring mga Muslim ay naniniwala na si Jesucristo ay gumawa ng maraming milagro. Mga kababalaghan. Pinaniwalaan namin yan.
Akala nyo kayo lang naniniwala na si Kristo ay gumagawa ng mga milagro? Hindi. Nakalagay ito, nakasaad ito sa malawalating Quran na sinabi ng Panginoong Diyos na si Kristo gumagawa ng maraming milagro. Katulad sa Biblia ninyo, na nakasaad niya sa Biblia ninyo, sa Mateo, na si Jesucristo ay nagpalakad ng lumpo. Nagpadilat ng bulag, nagpagaling ng kitungin, at bumuhay si Jesus ng patay. Di ba? Nakalagay sa inyong aklat Biblia yan. Gusto naming malaman ninyo mga mahal na kababayan, yung mga milagro ni Jesucristo na kanyang ginawa, mismo sa kanyang bibig lumabas na hindi ito saganang kanya. Bagkus ang mga ito, galing ito sa Diyos na tagapaglikha, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay o nagkaloob kay Jesus dito. Maging sa inyong aklat Biblia, ano ang sabi ni Kristo sa Juan 5:30? Na sinabi daw ni Jesus, hindi ako makakagawa ng anuman sa aking sarili, bagkus ang mga ito ay nagmumula sa Diyos na siyang nagsugo sa akin. Wala daw siyang magagawa sa kanyang sarili, meaning ang kanyang mga ginawang kababalaghan, malinaw na hindi saganang kanya kababayan. Bagkus ang mga ito ay galing sa Panginoong Allah na siyang nagsugo sa kanya. Ito yung malinaw mga kababayan. Kasi maraming mga Kristiyano nagsasabi, tinawag na si Kristo na Diyos, anak ng Diyos kasi gumawa ng mga milagro, bumuhay ng patay. Bakit? Si Kristo lang bang bumuhay ng patay mga kababayan? Si Elias, mga propetang nauna sa kanya, bumuhay din ng patay. Sino pang mga si Moises, yung baston niya itinusok sa dagat, nahati ang dagat, nabiyak ito ng 12 pagkabiyak, nagiging tumigas at nakadaan, naging kalsada. Si Abraham, propeta Abraham, hinagis sa malaking apoy, hindi nasunog, naglalakad siya. At marami pa, si Jonas, kinain ng balyena, 3 days and 3 nights, nung niluwa, buhay. So hindi nangangahulugan mga kababayan na si Kristo gumawa ng kababalaghan ay sasabihin natin na siya ay Diyos o anak ng Diyos dahil nakapagbuhay ng patay, maraming milagro. No, mali po. Kasi ang lahat ng propeta, halos sila, meron silang angking na mga kababalaghan at milagro na saganang galing sa Diyos. Kasi mga propeta, sila ay may mga, binigyan sila ng mga angking kapangyarihan o angking mga milagro para gamitin nila para mapaniwala sa kanila ang kanilang mga nasasakupan na sila nga ay sugo ng Diyos. Like ni Moises, yung baston niya, nung hinagis dun sa mga baston na maliit na nagiging ahas, yung kanyang kalaban, yung mga magikero sa panahon ni Moises, nung hinagis ni Propeta Moises, sabi na ihagis mo ang iyong tungkod. Huwag kang mangamba. Nung hinagis, nagiging malaking ahas. Kinain yung mga ahas, ng mga maliliit na ahas ng mga magikero. So, yun po mga mahal na kababayan, no? Sa makatuwid mga kababayan, dito sa pananampalatayang Islam, ang mga himala ng Jesucristo, ulitin ko, ito ay galing sa Panginoong Allah. Hindi ito saganang sa Kanya. Alam niyo po ba mga mahal na kababayan, ang unang himala ni Jesucristo dito sa Islam, para sa inyong kaalaman, dagdag kaalaman po, kasi sa Biblia, taliwas po ang unang himala ni Jesucristo. Sa Biblia ko, ayon sa himala, sa Juan, nung si Jesucristo ay nagbigay ng unang himala, na kung saan nag-inuman yung mga kanyang mga disipulo o yung mga kasama ni Jesucristo at naubusan ng alak. Dahil naubusan ng alak, humiling si Maria kay Jesucristo na gumawa ng milagro, magkaroon ng maggawa siya ng alak, yung tubig, ginawang alak ni Jesucristo. At tinawag pa ni Jesucristo, babae. No? Tinawag pa ng babae ang kanyang nanay, subhanallah. Tayo ba, matatanggap ba natin, tawagin yung magulang nanay natin babae? Pero tinawag ni Kristo ayon sa Juan. Babae, wag mo akong pakikialaman. Pero ganun pa man, napapayag si Jesucristo at gumawa siya ng milagro. Yung tubig, ginawa niyang alak. Subhanallah, propeta, gumawa ng alak, sadiki. Dito sa Saudi Arabia, sadiki. Propeta, pagbintangan yung gumawa ng alak. Yun yung unang himala ayon sa Biblia, subhanallah. Pero dito sa pananampalatayang Islam, mga mahal na kababayan,
ang unang himala na ipinamalas ni Hesukristo o ni Isa alayhis salam, na kung saan ang pangyayari nung ipinanganak ni Birheng Maria si Isa o si Jesus, mga kababayan, nung dinala ni Maria ang sanggol na si Jesus doon sa kanyang lugar, umuwi na siya dahil doon siya nanganak doon sa gitna ng diserto, no? Nung bumalik siya, dala niya sa ang baby o kanyang anak na si Hesukristo. Ngayon sinalubong si Birheng Maria, sabi ng kanyang kababayan, sabi ng mga Hudyo, Maria, paano ka nagkaroon ng anak na lalaki? Ikaw ay isang babaeng mahinhin. Ang iyong mga magulang ay mga matutuwid. Paano ka nakagawa ng kasalanan o kabulustugan na ginagawa na ikaw ay nagkaroon ng anak na wala ka namang asawa? Alam niyo mga kababayan, ang unang himala ni Hesukristo, pinagtanggol niya ang nanay niya. Hindi nagsasalita si Birheng Maria. Bagkus itinuro niya ang sanggol na nasa duyan. Sanggol, kapagong panganak pa lang, namumula pa lang. Imagine, makakapagsalita ba yung bagong panganak? Pero hindi. Ipinagtanggol ni Hesukristo o ni Isa ang kanyang nanay at dahil dito, nagsalita siya sa kanyang kamusmusan. Yan ang unang himala ni Hesukristo. Nagsalita siya, sanggol pa lamang siya. Sabi ni Birheng Maria, nung siya ay tinanong ng mga Hudyo, itinuro niya, fa'asyarat ilay. Tinuro ni Birheng Maria ang sanggol. Ang sabi ng mga Hudyo, ng mga tao doon, kaifa nukalimu man kana fil mahdi sabiya. Paano namin kakausapin ng isang musmos, sanggol, na nasa duyan? Ano ang sagot ni Hesukristo para ipagtanggol niya ang kanyang nanay, si Birheng Maria? Sumagot ang sanggol na si Jesus. Ang sabi niya, ala inni Abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Ito yung kamangha-mangha mga kababayan. Nasanggol pa lang si Jesus ay nagwika siya. Pinagtanggol niya ang kanyang nanay. Tunay na ako ay lingkod ng Allah. Tunay na ako ay alipin ng Allah. Binigyan niya ako ng ibanghilyo, kapahayagang ibanghilyo, angel, gospel, at ginawa niya ako bilang isang propeta. Sino daw si Kristo? Isang propeta, sabi sa kanyang sarili. Musmus pa lang, ipinakilala niya. Di ba naniniwala kayo mga kababayan na siya ay mayroong ibanghilyo? Ito na yon. Angel sa Arabic. At ginawa siya ng Panginoong Allah bilang isang propeta. Kaya mga mahal na kababayan, dito sa loob ng pananampalatayang Islam, hindi ka matatawag o walang Muslim na matinong Muslim. Hindi siya matatawag na tunay na Muslim maliban na paniwalaan niya na si Jesus ay isa sa pinakadakilang propeta ng Islam ng Panginoong Allah. Kabilang siya sa Ulul Azam. Kabilang siya sa 5 mightiest prophets of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang siya sa kabilang siya sa 5 dakilang propeta ng Allah. Una si Noah, pangalawa si Abraham, at si Moises, at si Propeta Hesukristo na, at si Propeta Muhammad. Silang 5 na ito, sila yung mga dakilang propeta ng Islam. Imagine mga kababayan, si Jesus sa Islam ay kabilang sa dakilang propeta at sugo ng Panginoong Allah. Mga mahal na kababayan, ito yung katayuan ni Hesukristo sa Islam. Propeta lamang siya. Huwag niyong ituring na anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, o Diyos na tagapaglikha na, waliyado billah. Patawarin na tayo ng Panginoong tagapaglikha. Huwag tayong mag-angkin. Sapagkat sabi ng Panginoong Allah sa Quran, patungkol kay Jesus, sabi ng Panginoong Allah, Mal Masihu ibnu Maryam ila Rasul. Anong ibig sabihin mga kababayan? Sabi ng Panginoon Diyos, ang Allah, si Jesus, anak ni Maria, ay hindi na hihigit doon. Bilang isang propeta, sugo lamang siya ng Allah, ng Panginoong Diyos. Doon lamang, hindi na sila lagpas doon. Mal Masihu Isa ibn Maryam ila Rasul. Kad khalat min qablihi mir Rasul. Ano ibig sabihin doon? Maraming propetang nauna ni Hesukristo bago pa siya. Diba? Nauna si Zakaria, nauna si Solomon, si David, diba? Si Moises. Napakaraming propetang nauna kay Hesukristo. Si Abraham, Noah, diba?
Maraming propeta. Ano pa ang sabi ng Panginoong Diyos ang Allah? Ha? Wa ummuhu sadikah. Binanggit na naman ng Panginoong Diyos, dinadakila na naman si Birheng Maria. Siya ay sadika. Ano ibig sabihin ng sadika? Siya ay isang babaeng makatotohanan. Babaeng matuwid. Pinuri na naman si Birheng Maria dito ng Panginoong Diyos. Allahu Akbar. Kasunod, sabi ng Panginoong Diyos ang Allah, kana yakulani ta'am. Ano ibig sabihin? Kapwa silang dalawa, sabi ng Panginoong Diyos, si Maria at si Jesus, yakulani ta'am. Kumakain ng pagkain. Hindi ko alam kung anong pagkain, adobo o paksiw. Basta kumakain ng pagkain. Si Maria, si Jesus, kumakain. Di ba? Parang tayo, kumakain tayo. Kapag hindi tayo kumain, manghihina tayo. Ganon din si Maria at si Jesus. So, ibig sabihin, sila ay mahihina. Kumakain, nangangailangan ng pagkain. Ganon ba ang Diyos na dapat sambahin rin? Kumakain din? Na kung hindi makakain, manghihina? At tuluyang mamatay kung hindi na makakain? Waliyadu billah. No? So ito ay patunay mga mahal na kababayan na si Kristo, si Kristo sa Islam, siya ay aming paniniwalaan bilang isang dakilang sugo at propeta ng Panginoong Allah. Yun po ang katotohanan mga mahal na kababayan. Kaya ng mga mahal na kababayan, dito sa loob ng pananampalatayang Islam, mayroon pa isang talata na nagpapatunay na si Jesus ay isang sugo lamang ng Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Allah, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaykum. Ano ibig sabihin nito kababayan? Nung si Kristo ay nangaral sa kanyang panahon sa Israel, sabi niya, o ang kanang Israel. Bakit Israel? Kasi doon lang sa isinugo sa espesipiko na lugar, doon lamang sa lugar ni Israel. Sino si Israel? Siya si Jacob. Doon sa isinugo. Kaya nga sa Biblia, makikita niyo sa Biblia, sa Mateo 15:24, sabi diyan, sabi ni Jesus daw, hindi ako isinugo maliban lamang sa mga tupa na mga nangaligaw sa bayan ni Israel. Hindi daw sa isinugo ng Diyos, kundi doon sa tupa lang ng mga nangaligaw sa bayan ng Israel. Tumutugma dito sa malawalhating Quran na si Jesus nangaral sa panahon niya sa Israel, inni Rasulullah ilaykum. Tunay mga taga-Israel, ako ay sugo para sa inyo. Ano ba ang sugo? Minsahero. Propeta. Subhanallah, maging sa inyong aklat Biblia mga kababayan, maraming talata dyan na si Jesucristo, tinawag na sugo at propeta dyan. Halimbawa na lang yung bulag na kanyang pinadilat. Ating mababasa sa Juan 9:17. Ano ang sabi ng bulag? Nung napadilat na siya kay Jesucristo, nung nakakita na siya, tinanong ang bulag ng kanyang mga kasamaan, anong masasabi mo patungkol kay Jesucristo na nagpadilat ng iyong mata? Sumagot ang bulag, sabi niya, tunay na siya ay propeta ng Diyos. Imagine, nakasalamuha ni Jesucristo. Siya nagpapatunay na propeta si Jesucristo. Samantalang kayo mga pastor dyan, mga pare, inabot nyo ba si Kristo? Nag-aangkin na si Kristo ay anak ng Diyos, Diyos na katawang tao, o Diyos na? Samantalang itong bulag, nakahalubilo ni Jesucristo, na nagpapatunay na siya ay propeta lamang ng Diyos. Akala ko ba naniniwala kayo sa inyong Biblia mga kababayan? Ano pa ang sabi dito sa Lucas? Patunay na si Kristo ay propeta lamang, mga kababayan. Sinabi ito sa Lucas 24:19 na nakasaad na ganito, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, siya ay propeta ng Diyos. Ang mga bagay patungkol kay Jesus na Nazareno, isang propeta ng Diyos. Allahu Akbar. Napakalinaw. Quran at maging ang Biblia, kapwa nagpapatunay na si Jesucristo ay isang propeta lamang mga kababayan. Sugo ng Diyos mga kababayan. Kaya nga mga kababayan, napakalinaw po. Binigyan namin kayo ng katibayan. Biblia ninyo o yung Quran namin, parehas po na nagpapahayag na si Jesucristo ay sugo lamang. At propeta. Kaya nga mga kababayan,
Ha? Dahil sa pagsamba ng mga o pagkilala ng mga Kristiyano na kababayan natin na si Kristo ay hinirang nila bilang Diyos at Panginoon, ha? Si Jesus ay haharap sa araw ng paghukom ng Panginoong Allah. Haharap siya ng magtotoo sila ng Panginoong Diyos ang Allah. Dahil sa pagsamba ng mga tao kay Kristo, tatanungin ngayon si Kristo sa araw ng paghukom ng Panginoong Allah, ng Diyos na tagapaglikha. Ha? Sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya, mababasa sa maluhating Quran, sabi ng Diyos, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, anta qulta linas? Ha? At nagwika ang Panginoong Allah kay Maria. Tinanong si Hesukristo na anak ni Biring Maria, tinanong siya ng Allah, O Jesus na anak ni Maria, ha? Sinabi mo ba sa mga tao na ikaw at ang iyong nanay na si Maria ay mga Diyos bilang mga Diyos na katambal pa sa akin sa pagsamba? Sinabi mo ba ito na ikaw ay Diyos? Ha? Kasama ng nanay mo? Ano ang sabi ni Hesukristo mga kababayan para sa inyong kaalaman? Sabi ni Hesukristo, Kala subhanaka, ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq. Hindi ko po maaring sasabihin, sabi ni Jesus Christ sa Allah, hindi ko po maaring sabihin ng mga bagay na wala akong karapatan sa aking sarili. Ha? Batid mo ya Allah ang aking puso kung anong nilalaman dito. Ha? In kuntum qultuhu faqad alimtahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Alam mo ya Allah ang aking kalooban. Samantalang kalooban mo ay hindi ko po alam. Ano ang sabi ni Kristo? Ma qultu lahum ya Allah. Hindi ko po sinabi sa kanila ang mga bagay na yan. Ila ma'amara tanibi. Maliban lamang sa kung ano ang pinag-uutos mo sa akin. A'budullaha rabbi wa rabbukum. Sinabi ni Jesus Christ, wala akong sinabi ya Allah sa mga tao maliban lamang kung ano ang pinag-uutos mo sa akin. Ha? Nasambahin ikaw na aking Panginoon at kanila ring Panginoon. Allahu Akbar. Napakalinaw po mga kababayan na ang mensahe ni Jesucristo, ang sambahin lang po ang nag-iisang Diyos, na kanyang Diyos at ating Diyos. Ha? Inangkin niya ang kanyang sarili na siya at ang Diyos natin ay iisa lamang. Kaya nga, sa inyong aklat Biblia mga kababayan, kung naniniwala kayo dyan, ang Pangulong Kautusan ni Jesucristo sa Biblia, mababasa niyo sa Marcos 12:29. Ano nakasaad doon? Sabi ni Jesucristo, Pangulong utos niya ito, tandaan niyo mga kababayan. Sabi ni Jesucristo, pakinggan niyo Israel, ang Panginoon nating Diyos, isinama niya ang kanyang sarili, nating Diyos, iisang Panginoon lamang. Diniin pa niya, lamang. Sambahin niyo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong isip. Subhanallah. Ito yung Pangulong utos ni Jesucristo na mayroon lamang iisang Diyos lamang na Diyos niya at Diyos natin. Ito ay tumutugma mga kababayan dito sa maluwalhating Quran na nangangaral si Jesucristo na sabi ng Panginoong Allah sa kanyang lugar sa Israel, sabi ni Jesucristo, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Katotohanan, ang aking Panginoon ay si Allah, inyo ring Panginoon. Fa'buduhu hada siratal mustaqim. Sambahin niyo si Allah, ang nag-iisang Diyos. Ito ang matuwid na landas. Ang matuwid na landas, mga mahal na kababayan, ay yung sinabi ni Jesucristo, sambahin ang Allah, ang nag-iisang Diyos. Diyos niya at Diyos natin. Kapag sinamba mo si Jesucristo, kagaya ng mga Kristiyano ngayon na sumasamba kay Jesus, nagsusumamo sa kanyang ribulto, waliyadu billah, nasa baluktot na landas kayo. Nasa likulikong landas, kasi ang matuwid na landas, sabi ni Kristo, fa'buduhu, sambahin lamang siya, ang tanging nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga mahal na kababayan, sa totoo lang po kami mga Muslim, naawa po kami sa inyong kalagayan. Hindi po kami nagsasalita dito para saktan ng inyong mga damdamin mga kababayan. Nagsasalita kami dito, nagmamalasakit po kami sa inyo. Subhanallah. Dahil kami mga Muslim, hindi matatawag na tunay na Muslim, maliban na meron kaming malasakit sa kapwa. Magmamahal kami
sa inyo katulad ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Ito yung turo ng Islam. Hindi magiging ganap ang pananampalataya mo unless kung ano yung hangad mo sa sarili mo, hangarin mo rin sa kapwa mo, tao. Yan ang turo ng Islam. Kaya kami nagmamalasakit, mga kababayan. Kaya kung may nasabi po kami dito na minakirot ng inyong damdamin, pamanhin po, wala po kaming hangad na manakit po. Ito'y tanda ng pagmamahal namin sa inyo. Kung hangad namin mga Muslim ang paraiso, hinahangad din namin para sa inyo, mga kababayan. Ito po itatak niyo sa inyong kaisipan. Kaya mga mahal na kababayan, maging sa Biblia ninyo, merong babala si Hesukristo para doon sa mga taong sumasamba sa Kanya at sumusunod sa mga hindi makatuwirang doktrina na gawa ng mga tao. Alam niyo ba sa araw ng paghukom, nasa Biblia ninyo yan, na ang mga taong sumasamba kay Jesus, sa araw ng paghukom, magsisilapit kay Jesus. Hihingi ng tulong, magsasabi, Jesus, kami ang mga taong sumasamba sa iyo. Kami ay tumatawag sa inyo na Panginoon, Panginoon. Tinatawag ng mga taong sumasamba kay Jesus ngayon, sa panahon ngayon. Na Panginoon, Panginoon, tinatawag nila si Jesucristo. Lalapit sila sa araw ng paghukom. Magmamakaawa sila kay Kristo. Tatawagin niya. Ano nakasabi sa Mateo? Mateo 7:22. Kung kayo ay may Biblia dyan. Ano nakasaad dito? Patungkol sa araw ng paghukom. Lalapit yung mga tao, magsasabi kay Jesucristo, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Nagsipanghula kasi hindi naman totoong pangalan eh. Ang pangalan ni Jesucristo sa totoo lang ay Isa. Sa Aramaic, Isaw. Yung Jesus na hula lang yan. Salitang Espanyol yan. Kristo, salitang Grigo yan. Hindi naman taga doon si Kristo kaya nagsipanghula kayo sa kanyang pangalan. Kasi ang pangalan ng Kristo ay Isa ibn Maryam. Sabi dito sa Mateo 7:22, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangapaglayas o nangapalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Yan ang litanya o mga sinasabi ng mga taong sumasamba kay Kristo. Sa araw ng paghukom ito, mga kababayan, ano ang sinabi ni Jesucristo? Si Jesucristo ay nagtakwil sa ganitong uri ng mga tao. Itinakwil niya. Mula sa inyong Biblia, mababasa ninyo. Ituloy niyo lang. Mateo 7:22 kanina hanggang 23. Ano ang sabi ni Kristo? Kailanman hindi ko kayo nangakilala. Kailanman, sabi ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Magsilayo kayo sa akin. Pinapalayas ni Jesucristo yung mga taong sumasamba sa Kanya, tumatawag na Diyos at Panginoon. Magsilayo kayo sa akin. Kayo yung manggagawa ng katampalasan. Subhanallah. Katampalasan pala, ang ginagawa ng mga tao, lalo sa Kristyanuhan, ang pagkilalang Panginoon at Diyos kay Jesucristo. Magsilayas kayo. Meaning, mapapahiya yung mga taong sumasamba kay Kristo. Papalayasin ni Kristo. Magsialis kayo. Hindi ko kayo kilala. Paano makikilala na ang Jesus na pangalan, hindi yan pangalan niya? Salitang Spanish yan. Kristo, salitang Grigo. Kinawa sa salitang Misaya. So subhanallah, mga kababayan. Kaya karamihan sa mga Kristiyano ngayon, ay ganap na tumalikod sila sa malinis at wagas na aral ni Jesus, mga kababayan. Tumalikod kayo sa malinis na aral ni Kristo. Bagamat kayo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Pero ang pagbigay, papuri, pagsamba ninyo, naniniwala nga kayo sa Diyos na tagapaglikha, pero ang pagsamba ninyo, nakalaan lamang kay Jesucristo. Hindi matatapos yung pagdarasal ninyo na hindi nyo bigkasin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. So, sino na sinasamba ninyo? Yung tagapaglikha ba? Hindi na si Jesus na. Kaya walang kabuluhan, mga kababayan, ang pagsamba nyo sa Kanya. Sorry for these words, pero ito yung katotohanan, walang kabuluhan. Biblia nyo nagsasabi. Mateo 15:9, anong sabi ni Kristo dyan? Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nyo sa akin.
Wala palang kabuluhan eh. Anong ginagawa natin? Patuloy pa rin tayo sa pagsamba kay Kristo na walang kabuluhan? Biblia mismo ang sabi sa akin, sa inyo yan. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba sa akin sapagkat ito ay turo lang ng mga tao. Totoo naman eh. Sino nagturo? Tinuro ba ni Kristo na sambahin ang kanyang sarili? Meron ba tayong isang sita sa Biblia na mababasa na sinabi sa lumabas sa bibig ni Kristo, ako'y Diyos, sambahin niyo ako? May mababasa ba kayo dyan? Kung may mababasa kayo dyan, pakita nyo sa akin ngayon at babalik ako sa pagiging Kristiyano. Hamon ko sa inyo yan, pero wala kayong maipakita. Kasi kailanman hindi nagturo si Kristo na siya ay Diyos at siya ay dapat sambahin. Ang turo ni Yesu Kristo, mga mahal na kababayan, ay napaka matuwid ang turo ni Yesu Kristo. Mga kababayan, alam nyo ba kung ano yung turo ni Yesu Kristo? Napakasimple lang ang turo niya. Ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, pagkilala sa kanyang kaisahan na siya lamang ang tunay na Diyos, yan ang turo ni Kristo. Kalakip dito ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ito ang mensahe na itinuro ni Jesucristo, mga mahal na kababayan. Ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, paniniwala sa kanyang kaisahan na siya lamang ang tunay na Diyos, at kalakip dito ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kababayan, kung ano ang kahulugan dito? Ang kahulugan dito mga kababayan, ito ang tinatawag na Islam. Ito ang tinatawag na Islam mga kababayan. Kasi ang Islam, complete submission to the will of God, the Almighty Creator. Ito po mga kababayan, ito ang mensahe ni Jesucristo. Ang sambahin mo ang bukod tanging nag-iisang Diyos lamang. Kilalanin mo siya na siya lamang ang tunay na Diyos. Yan ang turo ni Kristo. Yun yung kaligtasan na itinuturo ni Kristo. Maski sa Biblia ninyo nakalagay yan. Juan 17:3. Tinanong si Kristo ng kanyang mga disipulo, Good Master, mabuting guro, papaano kami magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang tinatanong ng mga disipulo niya, ang paraiso. Paano kami makapunta sa everlasting life? Ano ang sagot ni Jesus Christ, ni Isa alayhis salam? Peace be upon him. Huwag ninyo akong tawaging mabuti. Ayaw niya mong patawag ng mabuti. Para tandaan na hindi siya Diyos. Kasi ang mabuti, ang Diyos lamang, si Allah lamang mga kababayan. Si Allah lamang. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyo akong tawaging mabuti. Subalit sabi ni Jesus Christ, kung gusto niyo malaman ang buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus Christ, itinuro niya ang nasa itaas ng kalangitan. Tumuro siya. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus Christ, ang makilala kanila, ikaw, ang bukod tanging nag-iisang Diyos. Nakuha niyo mga mahal na kababayan. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesucristo, ang pagkilala lang sa nag-iisang Diyos. Ang pagsamba lamang sa Kanya. Kaya kalakip dito ang pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa maiksing salita, sa wikang Arabic, Islam. Complete submission to the will of Allah. At pagkatapos ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili, sino ba siya? O mga pastor, mga pare, tingnan niyo. Ano ang pagpakilala ni Kristo sa kanyang sarili? John 17:3, ituloy mo yung talata na yun. Sabi ni Jesus Christ, at ako si Jesucristo. Ako si Jesucristo na kanyang isinugo. Sugo, mga kababayan. Ano ang sugo? Messenger, propeta. Yun po ang pakilala ni Kristo sa kanyang sarili. Kaya huwag tayong magmamalabis mga kababayan. Ang problema kasi sa mga kababayan Kristiyano, sobrang pagmamalabis ang ginagawa nila. Mula sa pagiging tao ni Jesus Christ, pagiging propeta,
at sugo. Lumagpas sila sa hangganan. Iniangat nila ng sobrang pag-angat hanggang sa ginawa na ng Diyos na katawang tao si Jesucristo, ginawa na ng anak ng Diyos, ginawa na ng Diyos. Kasi may mga born again ngayon na mga oneness. Pag tinanong mo, si Jesus daw lumikha ng kalangitan at kalupaan, waliyadu billah. Inangkin na. Kaya nga sabi ng Allah, la taglu fi dinikum. O kayong mga ahlul kitab, Kristiyano, Hudyo, huwag kayong magmamalabi sa inyong mga relihiyon. Wala takulu alallahi ilal haq. Huwag kayong magsalita patungkol sa nag-iisang Diyos, liban na ito'y katotohanan. Yung sinabi ko kanina, mga mahal na kababayan. Kaya mga mahal na kababayan, kung tunay kayo na nagmamahal kay Jesucristo, tunay kayo na sumusunod sa Kanya, inaayayahan po namin kayo na yakapin niyo ang Islam. Mag-Muslim kayo. Kasi ang relihiyon ni Jesucristo, para sa inyong kaalaman, ang relihiyong Islam. Ang ganap na pag-surrender sa kalooban ng Diyos. At ito ang mensahe ni Kristo, na isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang Diyos. Kaya mga mahal na kababayan, patunay, bigyan ko kayo ng talata na isa para po kayo ay mabigyan ng linaw pa. Bibilihan niyo mismo. Ito ang patunay na Islam ang dalang relihiyon ni Jesucristo. Wala doon ang literal na salitang Islam, pero yung kahulugan nandoon sa inyong aklat Biblia. Basahin niyo ang Mateo 7:21. Ano ang sinabi ni Kristo patungkol sa buhay, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa paraiso, patungkol kung paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Mateo 7:21. Ano ang sabi ni Jesucristo dito? Sinabi ni Jesus, hindi ang mga nagsasabi sa akin na Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi, mga kababayan, sabi ni Kristo. Hindi daw ang pagtawag sa kanya ng Panginoon, ay paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi daw. Bagko, sabi niya, kundi sila yaong sumunod. Sumuko sa kalooban ng Diyos na siyang nagsugo sa akin. Tingnan niyo mga kababayan, ang paraan daw upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos o sa tinatawag na paraiso ay sila yaong sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba o anong ibig sabihin ng taong sumunod sa kalooban ng Diyos? Yun ang tinatawag na Muslim sa wikang Arabic. Ang Muslim, siya yung taong sumuko sa kalooban ng Diyos. Hindi naman maipagtanggi si Jesus Christ ay talagang sumuko sa kalooban ng Diyos. Kaya siya ay isang Muslim, mga kababayan. Si Jesucristo, Muslim, sumuko sa kalooban ng Diyos. Kaya kung kayo ay nagmamahal kay Jesucristo, mga kababayan, payo ko una sa aking sarili, para sa inyo din, para sa kabutihan ninyo, lalo sa mundo, higit sa kabilang buhay, mag-Muslim kayo. Kasi si Kristo, Muslim siya. Sumuko siya sa kalooban ng Diyos. Kaya mga mahal na kababayan, inaanyayahan namin kayo. Hindi kami nagsasawa. Hindi kami nagsasawa na magparating sa inyo ng mensahe ng katotohanan, ang mensahe ng Islam. Tanda na mahal namin kayo. Kaming mga Muslim, naghahangad ng kaligtasan ninyo, mga kababayan. Kaya inanyayahan ko po kayo, mga kababayan, na halika na sa relihiyon ni Jesucristo. Kung kaya nyong panindigan, kaya nyong saksihan, kaya nyong saksihan sa inyong mga puso, kaya nyong panghawakan na hanggang sa dulo ng inyong hininga, dulo ng inyong buhay, na hindi kayo magtambal sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Kung kaya nyong panghawakan ito, nasambahin nyo hanggang sa dulo ng hininga ninyo, hanggang sa tayo ay bawian ng buhay, na panghawakan ninyo ang salitang wala akong ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang tagapaglikha, sa Arabic Allah. Kaya nyong itakwil ang mga Diyos-Diyusan. Gusto nyong sumunod sa relihiyon ni Jesucristo, ang Islam, pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagtalima sa kanyang kagustuhan, ay welcome kayo dito sa pananampalatang Islam, mga mahal na kababayan. Inshallah po, mga mahal na kababayan,
Napakadali po ang pagpasok sa Islam. Bigyan ko ng kunting pahapyaw. Ang pagpasok sa Islam ay walang maraming seremonya dito mga mahal na kababayan. Ha? Walang lubluban dito, walang pakimkim, walang maraming seremonya. Hindi ka na maghahanap ng ninong-ninang dito. Walang ganun. At lalong-lalo na walang bayaran dito mga kababayan. Kasi sa ibang reliyon, nakakalungkot, kapapasok mo pa lang, magbabayad ka na. Sa Islam, wala. Napakadali lang po. Yun lang sinabi ko sa inyo, kaya nyo bang panghawakan na hanggang sa dulo ng buhay ninyo na wala kayong sasambahin, kundi ang dakilang tagapaglikha lamang? Ha? Kung kaya nyo bang balikan ang relihiyon ng ating mga ninuno, sapagkat ang ating mga ninuno, silang lahat ay mga Muslim? Alam naman natin sa kasaysayan ng ating bansa, dumating ang mga teroristang mga Kastila, pinagpapatay nila ang ating mga ninunong Muslim. Kaya nga tinatawag tayong balik Islam. Binabalikan lamang natin ang Islam na ang siyang relihiyon ng ating mga ninuno. So, inshallah, dahil medyo gabi na, 12 na pala, dito sa Saudi Arabia. So, maraming pong salamat sa inyong pakikinig mga mahal na kababayan at ang aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nagpupuyat din, no? Na babatiin ko lang si Brother Saud Kagi Satar. Ito ay nakasama ko sa dawa dito sa Riyadh, alhamdulillah. Assalamualaikum kapatid, at si Ibrahim Saraya Salunfa. Maraming salamat kapatid sa inyong pagsusubaybay, at si Ustad Ahmad Espinosa. Ustad, assalamualaikum Ustad, at si Ustad Abdul Karim. Alhamdulillah, si Ustad Abdul Karim ay napakasipag po ito sa larangan ng pagpapalaganap ng Islam. So alhamdulillah, hindi nyo maitatanong, ako po ay ginabayan ng Allah dito sa Islam sa pamamagitan po ng ginamit po siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Ustad Abdul Karim Kumabig po. Napakasisipag po niya sa pagpalaganap ng Islam. Isa sa hinahangaan ko po na daiya, hindi naman ako nagbubuhat ng bangko, si Ustad Abdul Karim. Napakasipag po niya. So inshallah, naway gantipalaan ka pa ng Allah Ustad sa iyong pagsisikap na iangat ang salitang la ilaha illallah. So hanggang dito na lang. Mayroon pa bang si Abu Lujen pala, si Omar, Brother Omar, jazakallah sa pagsusubaybay, si Muhammad Siliper sa Alhasa ito, si Ustad Abu Rayyan Barino kasama ni Ustad Baba Yusuf sa Jobel Maktab Dawa. Napakasipag din ni Baba, subhanallah. So pakisalam po kay Baba Yusuf, alhamdulillah, at saka kay Ustad Ismail Guri. Barakallahu fikum po jami'an sa inyong pakikinig po. So hanggang dito lang po. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Binabati ko po kayo ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at maganda pong gabi po o umaga o tanghali sa ating mga minamahal na kababayan na wala pa po sa pananampalatayang Islam. Nawa itong munting pagpapaalala, pagbabahagi ng kalaman ng Islam na ito ay magindaan sana na tayo o kayo ay gabayan ng Panginoong Allah sa pananampalataya, ang pananampalataya ng lahat ng mga propeta, ang pananampalatayang Islam. So, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming pong salamat.